Traitor ka talaga, Joyce. Tama na pagpapanggap natin kasi ayoko na rin magpanggap na kaibigan ko itong babaeng to. So alam mo na pala. Matagal na. Tingnan lang natin pagkatapos kong sabihin kay Darius na pinagtutulungan niyo akong dalawa. Nakita ko kasi sina Farah at Joyce magkasama. Unti-unti nang inaagong ni Farah sa akin ng mga taong mahal ko. Baka naman si Joyce kasi nare-relax na kay Farah dahil nagbago na siya. For the better. Ikaw sumasanib sa katawan ni Lucy. Ako ho ang totoong Lucy. Di ba spirit guide kayo? Makikita no na ibang taong yun nasa katawan ko ngayon. Ikaw nga si Lucy. Gusto pa rin ba ninyong makausap yung scammer na spiritistang yan? Gusto niyo ba harapin ko siya para makausap kayo? Natutulungan niyo po ba ako makabalik sa katawan ko? Pag hindi ka nakabalik sa katawan mo, bago sumapit ang isang solarit, habang buhay ka na sa katawan ni Farah. Naalala ko, may libro siyang tinago dati. Pinag-aralan yun ni Farah eh. Pero bawal kaya tinago niya. Pag nahanap natin yung libro na yan, Makakabalik na ako sa katawan ko. Makakabalik na ako sa buhay ko at makakasama ko na ulit ang pamilya ko. Naiinis lang ako, Manang Biring. Dahil si Farah naman talaga may kagagawa ng lahat ng to. Love? Kamusta ka na, love? Napakain mo na ba si Mamita? Ayaw niya. Mukhang napasama pa yata yung desisyon natin na inaalagaan siya ni Farah. Na-brainwash na ni Farah si Mamita na sa kanya lang maging mabait. Sige, ako na bahala, kakausapin ko siya. Buti pa magpahinga ka na. Umuwi ka na sa bahay, hinihintay ka ni Cheska. Sige. Okay, bye-bye. Ayaw ka ba, Mana, kung ano nangyayari kay Mamita? Wala nung nagkasakit siya. Bigla na lang siya nagalit kay Lucy. Eh ngayon naman, mas gusto naman niya si Farah. Di ko nga rin po mag-get, sir eh. Nakausap na po ba niyo si Apo Berta? Baka gumanda ang move ni Ma'am Ason kapag po ginawa niyo po yung gusto niya. Ito pa nga ang problema eh. Si Lucy ayaw papuntahin si Apo Berta sa bahay. Ewan ko. Ayaw ko naman mag-aaway si Mamita at saka si Lucy dahil sa isang spiritista. Pero sir, mukhang gusto po talaga ni Ma'am Ason na makausap niyo po si Apo Berta. Nag-effort pa nga po siya para sabihin po yun sa inyo. Sige. Ako nang bahala, kakausapin ko si Apo Berta. Sana nga maayos na niya yung nangyayari kay Mamita. Hindi po. Excuse me, sir. Sandali lang! Ito na! Lucy? Bakit ka nagpunta dito? Wala namang problema kung may makakikita sa atin. Iisipin lang nila na binibisita ni Farah ang nanay niya. Hindi ikaw ang tunay kong anak. Kaya umalis ka na! Hindi, oo nga, hindi ako ang tunay niyong anak dahil nasa katawan ko ang kaluluwa ng anak niyo. At kapag nagtagal, baka hindi na makakabalik si Farah sa katawan niya. Anong ibig mo sabihin? Hindi makinig ka sa akin. May hangganan ng pagpapalit ng katawan at kaluluwa namin. At kapag hindi kami nakabalik sa katawan namin, matatrap kami sa katawan na gamit namin. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba na habang buhay na sa katawan ko ang anak niyo? Gusto niyo ba na habang buhay hindi niyo makakasama ang tunay na anak niyo dahil ang paniniwala ng lahat, ako ang anak niyo? Maagang mali si Sir Darius. Si Ma'am Lucy naman kakalis lang. Pero baka mamaya pa yun umuwi. Magpapapalo rata. Okay lang, Manang Biring. Sandali lang naman ako. Hanapin ko lang yung blazer na hiniram ni Lucy. Kasi meron akong important na client. May meeting ako ngayon. Wala na pala akong mga damit nasa laundry. Baka naman. Gusto mo ba tulungan kita maghanap? Ay, hindi na, Manang Biring. Ako na. Kasi baka matagalan tayo. Hindi mo alam yung hinahanap ko, di ba? Halika na po. Halika po, Manang Biring. Tara, Manang Biring. Sige, ma'am. Nasa baba lang ako, ha, pag may kailangan ka. Okay po. Salamat, Manang Biring. Okay lang.
pakialam kahit isipin ng mga tao na ikaw ang anak ko. Basta alam ko ang totoo at nakakasama ko ang totoo kong anak. Nahahawakan ko siya, natatawagan ko siya, nakakasama ko siya, yun ang importante. Kahit na iba ang katawang gamit niya. Kahit patago. Makinig ka sa akin. Makakasama niyo siya na hindi patago. Araw-araw, minu-minuto. Tsaka kung inaalala niyo na makukulong si Farah, hindi na yung mangyayari dahil absuelto na siya sa batas. Malaya na kayo magkasama. Umalis ka na. Umalis ka na! Sandali! Kailangan ko ang tulong niyo. Bigyan niyo na lang sa akin yung libro ni Uncle. Totoo ba? Yun ang ginamit mo? Yun ang ginamit niyo para magpalit kami ng kaluluwa? Sabihin mo sa akin yung totoo, yun bang ginamit niyo? Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi kita matutulungan! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka! Huwag ka nang babalik dito! Sigurado ka bang nandito si Joyce? Yes po, Mami. Yung pagkaalis niyo po, dumating po siya. Sabi niyo po na tawagan ko po kayo if may ibang tao dumating dito sa house. Yes, Cheska. Dahil dyan, very good girl ka. Sige na, ubusin mo na yung merienda mo. Kakausapin ko lang si Joyce. Yes po, Mami. Yung kaya yung libro? Joyce? Joyce! Anong ginagawa mo dito sa kwarto namin ng asawa ko? At bakit hawak mo yung children's book ni Cheska? Eto, kay Cheska. Kasi bala ko sana siyang basahan ng kwento bago ako umalis. Hindi mo ako mauuto. Anong hinahanap mo dito sa kwarto namin? Hinahanap mo yung baho mo para sumingaw na at malaman ni Darius yung totoo. Isa lang naman dito, ang itsura pa lang, alam mo nang galing ng imbornan. Sa tingin mo, sino sa ating dalawa yon? Wow, Farah. Huwag ka masyado mayabang. Alam na namin na gumamit ka ng astral projection para makipagpalit ng kaluluwa kay Lucy. Wala akong pakialam. Umalis ka na sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong ipapulis kita. Layas! Alam mo, nabibilang na yung araw mo dyan sa katawan na yan. Kaya kung ako sa'yo, ibabalik ko na yung katawan na yan habang may pagkakataon ka pang makatakas. Layas! Malapit ang matapos yung mga maliligayang araw mo, bro. Akala mo ba? Ma'am. Ay, yes, sir. Galit na galit kayo, Ma'am Joyce, ah. Nag-away po ba kayo ng Ma'am Lucy? Oo. At hindi na ako pupunta dyan sa bahay na yan hanggat hindi bumabalik yung totoong best friend ko. Oh? Anong ibig niyo sabihin, Ma'am Joyce? Ay, ako, kung ako lang, ang dami kong gustong sabihin, pero hindi pwede. Masisirang yung diskarte namin eh. Ay! Diskarte niyo? Sino? Ay, yung diskarte namin, Uy, teka lang ha. Ito ha, ang galing mo mag-interrogate ha, muntik na akong madulas dun ha. Eh, curious lang po ako, Ma'am Joyce. Okay, ganito. Maging mas curious ka pa. Tawakan mo yung paningin mo. Kapag may nakita kang kakaiba sa mga tao dyan, yun yung clue mo. Oh?
Ganito. Isipin mo, kapag nasolve mo ang mystery, pwede ka nang mag-apply as police detective. Oh, di ba? Bongga, upgrade. Gusto ko yan, Ma'am Joyce. May deadline daw itong pagpapalit namin ng kaluluwa? Yun ang sabi ni Lucy. Ang sabi niya, kapag hindi raw kayo bubalik sa sarili-sarili ninyong mga katawan, darating ang araw na hindi na kayo makakabalik kahit kailan. Eh di mas mabuti para hindi na niya maagaw ulit itong katawan ko. Kaya pala gano'n na lang kung magkamit yung best friends. Kesyo alam na nilang astral projection ang ginamit ko para magkapalit yung katawan. Eh parang ang alam na nila eh. Dahil kanina, hiningi ni Lucy yung libro ng tatay mo. Ano ginagawa mo dito sa kwarto namin ng asawa ko? At bakit hawak mo yung children's book ni Cheska? Eto, kay Cheska. Kasi bala ko sana siyang basahan ng kwento bago ako umalis. Malamang yun yung hinahanap ng Joyce na yun sa kwarto namin ni Darius. Maupo ho kayo. Yan. Salamat. Meron ho kayong gustong orderin? Hindi. Inumin, tubig, Okay lang. kape. Okay lang. Hindi kayo nagugutom. Hindi. Ay, Berta, huwag ho kayong kakabahan. Wala ho akong balak na masama para sa inyo. Ang sabi naman ho sa akin ni Mita, na hindi ho dapat kayong sisihin sa nangyari sa kanya. Wala naman po talaga akong kasalanan sa nangyari po kay Ma'am Ason. Mabuti na rin at tinawagan mo ako. Kasi may kailangan kang malaman tungkol sa asawa mo. Sa asawa ko. Si Lucy. Ano po yan? Ipangako mo muna sa akin na magiging bukas ang isip mo sa mga sasabihin ko sa'yo. Opo. Mabuti. Sir Darius, Opo. uumpisahan ko sa isang tanong. Sige. May mga napapansin ka bang pagbabago sa asawa mo? For the past months, parang naiiba yung ugali mo. Nakikita ko. Yan, para na-meet mo. Paano ka magsalita? Total, malapit na yung anniversary and first date natin. Magsispend tayo ng quality time. Talaga? Mag-out of town tayo? Ayaw mo na dun sa dati natin pinupuntahan? Ano bang masarap dito? We ordered the same thing. Ako, steak, medium well. Ikaw, Naiihi ako, Darius. Ikaw na lang mag-order para sa akin, ha? Asan nga ang CR niyo dito? hindi rin niya alam kung saan ang CR dito. Ano kaya nangyari sa asawa ko? Nandito daw si Lucy. Iaawayin mo na naman. Slight lang. Ipapamukha ko lang sa kanya na hindi niya maaagaw tong katawan niya. Wala rin ako napala sa pagpunta ko kay Auntie Belen, bro. Sorry rin, bro. Nabuking kasi ako ng impostorang yun kaya hindi rin ako successful. Pero huwag ka mawawala ng pag-asa, bro, ha? Ewan ko ba? Baka kailangan ko nang tanggapin na hindi na ako makakabalik sa dati. Dapat lang, bilang na rin ang araw mo dito. Nagkausap na kami ni Darius. Palalayasin ka niya. Huwag na natin patagalin pa. Kalit mo sa akin ang katawan ko. Bakit? Dahil ba hindi na tayo magpapalit pagkatapos ng solar eclipse? Mawawalan tayo ng chance in the future na magpalit? Hindi ba mas okay nga yun? Para matigil na yung kakangawa mo? Para matanggap mo rin na ako talaga si Lucy at ikaw talaga si Farah. Ako si Lucy! Tumigil ka na! Ako si Lucy! Lumayos ka na! Tumigil ka na! Sir Darius, totoong sagot lang po ang kailangan ko. Opo. Meron hong kakaiba kay Lucy.
Bakit ho kaya? Sasabihin ko sa iyo mga nalalaman ko, pero Sir Darius, makinig ka. Makinig kang mabuti. Ang asawang nakakasama mo sa ngayon, hindi siya ang totoo mong asawa. Apo Berta, sinabi niyo na ho sa akin yan noon. Pero parang hindi ko ho naiintindihan. Hindi ko asawa si Lucy. Dahil ibang tao siya. Dahil siya si Farah. Paano ho naging ibang tao si Lucy? Paano ho naging si Farah si Lucy? Nagkapalit ng katawan ang kanilang mga kaluluwa. Ang kaluluwa ni Lucy ay napunta sa katawan ni Farah, habang ang kaluluwa naman ni Farah ay napunta sa katawan ni Lucy. Teka ho muna, pinagloloko ba ninyo ako? At meron din sinabi sa akin si Farah na ganyan, na siya daw si Lucy. Nagkukutsaba ho ba kayo? Hindi, Sir Darius. Kahapon ko lang nakaharap at nakilala ang Farah na tinutukoy niyo. Pero lahat po ng mga sinasabi kong ito, dati ko pa pong alam. Si makatuwid nga eh, si Ma'am Ason. Alam niya ang lahat ng ito. Sinabi ko to sa kanya bago pa po siya magkasakit. Yun po siguro ang dahilan kaya pinapunta ka sa akin ni Ma'am Ason, para malaman mo ang katotohanan na impostor ang kinakasama mong asawa ngayon. So, ang sinasabi niya, nagkapalit sila ng kaluluwa. Parang ang hirap na mapaniwalaan yung mga sinasabi ninyo. Maraming bagay sa mundo na mahirap paniwalaan. Pero Sir Darius, ikaw ang higit na nakakilala sa asawa mo. Pati dun sa Farah, sa tingin mo, sa kanilang dalawa, sino ang mas nag-uugaling Farah? At sino naman ang mas nag-uugaling Lucy? Anniversary ng first date namin. Ibig sabihin, hindi mo nakakalimutan ang anniversary niyo. Dahil kailangan ko nang mauna. Ayaw ko maabutan ako ni Lucy dito at maging abala sa Farah, wait. Naramdaman mo ba uli yun? Bakit alam mong nakakalimutan ko ang anniversary first date namin ni Lucy? Bakit ka umiiyak nung nalaman mong meron akong date dito? Bakit masyado kang affected? Wala nga akong pakialaman. Paano kita hindi pakikialaman? Pag nakikita kitang affected, parang affected din ako. Si Farah, asawa ka ng kapatid ko. Ikaw ang babaeng pinakamalaking atraso sa pamilya ko. Ba't yet, iba ang nararamdaman ko para sa'yo. At hindi dapat ganito nararamdaman ko para sa'yo. Why do you look so familiar? Why do you feel so familiar? It's as if kilala kita. It's as if my soul recognizes you. Alam niyo, meron akong mga tanong kay Farah noon na ang makakasagot lang noon si Lucy. Dahil si Farah talaga si Lucy. Dahil nasa katawan na ni Farah ang kaluluwa ng asawa mo. Ikaw na lang ang naniniwala na ikaw si Lucy. Ako sa lahat nakapag-move on na. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na rin. Move on! Kinuha mong katawan ko, asawa at anak ko, pati buhay ko lahat-lahat! O ano ngayon? Masaya naman sila sa piling ko. Don't tell me ayaw mong maging masaya sila. Eh hindi ba dapat their happiness is your happiness? Ayaw ka na ba talaga? Ha? Paano ako magiging masaya kung hindi ko papiling ang pamilya ko? Simple lang. Gumawa ka ng bagong pamilya. Gaya ng sinabi mo sa akin. Akin na sina Darius at Cheska. Hindi ko sila ipamimigay sa'yo. Talaga lang ha? Eh kung ako nga, ayoko mamatay yung tatay ko. Pero namatay siya ng dahil sa'yo.
Kinuha mo sa akin ng tatay ko, kaya kinuha ko rin si Darius at Cheska sa'yo. Eh, di quits lang tayo! Yan totoo. Para wag mo isisi sa akin ng pagkamatay ni Uncle. Alam natin dalawa na ikaw yung dahilan kung bakit siya nalunod. Ang kapal na mukha mo? Sa akin mo talaga isisisi ang pagkamatay ng tatay ko? Alam mo, umalis ka lang dito. Sana pusa ka lang naman. Alis! Hindi ako aalis! Dahil alam kong nasa iyo yung libro. Oh! Alam ko na yun yung ginamit mo para magkapalit tayo. Ibigay mo na sa akin. Ang sabi ni Lucy, gawa lang ng trauma kaya hindi niya maalala. Dahil si Farah na siya na nagpapanggap lang bilang si Lucy na asawa mo, mag-usap kayo ni Farah. Nang sa ganon, makumpirma mo ang katotohanan. Sinaktan po ni Tita Farah ulit si Mami. Tapos nga po, habang pinapaalis po ni Manong Guard si Tita Farah, sinisigawan po si Mami. Anong sinisigaw? Ibalik daw po ni Mami yung katawan tsaka buhay niya. Tapos tinawag din po si Mami na Farah. Hello, Darius. Gusto sana kitang kausapin. Meron lang ako mga bagay na gustong linawin. Kung siya nga talaga si Lucy, napakalaki ng kasalanan ko sa asawa ko. Orchids, guys. Grabe. Bilit. Right. May event sila guys, kaya nakaharang.